Hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa aking kalooban kapag naaalala ko ang nangyari sa amin ni Karina. 38 years old na ako, samantalang siya naman ay 18 years old pa lamang. Sa akin niya naisuko ang kanyang unang karanasan sa kama nung nakaraang taon lang at nagbunga ito ng isang supling na babae. Sobrang nadala ako nung sandali na inangkin ko siya dahil sa bukod sa dalagang dalaga pa ay talaga namang ubod pa ng ganda. Tanda ko pa noon nung nagsimula lang kami sa biruan hanggang sa naging close kami. Tuwing umuwi siya buhat sa eskwela ay dumadaan siya sa bahay upang makipagkwentuhan sa akin. Minsan naman pag weekend ay nagpupunta siya sa akin upang makipanood naman ng DVD. Okay lang sa kanyang mga magulang na magpunta siya ng nag-iisa sa bahay dahil tiwala naman sila sa akin. May asawa at anak na ako at halos kasing edad niya ang aking panganay. Malambing siya sa akin at sinusuklian ko naman to ng pagmamalasakit. Minsan kasi ay nagkaproblema siya sa pinansyal at naiwala niya ang malaking halaga ng organisasyon nila sa school dahil siya ang class treasurer. Iniwan niya lang kasi ang kanyang bag sandali sa counter ng isang CR sa mall. At nang balikan niya to ay wala na ang lamang pera at bag na lang ang naiwan. Iyak siya ng iyak noon nang pumunta sa bahay at natatakot sabihin ito sa kanyang mga magulang. 8K kasi ang halagang nakolekta niya at hindi naman sila ganun kayaman, kaya't mahihirapang maibalik ni Karina ang pera. Dito nagsimula kung bakit mas lalong naging malapit sa akin si Karina. Sa madaling salita, ay tinulungan ko siya at ako ang nagbigay ng pera sa kanya para maibalik to. Kilala siya ng aking misis at okay lang naman ang madalas niyang pagpunta sa bahay dahil close din siya sa aking mga anak. Paminsan-minsan pa nga ay tumutulong si Karina sa gawaing bahay kay misis. Hindi batid ng aking asawa na binibigyan ko ng pera si Karina dahil sinabi ko to sa dalaga na huwag niyang intindihin kung paano ito babayaran pa. Habang nagtatagal nun, ay parang napapansin ko na paganda ng paganda si Karina. Lalo na at siya pa ang hinirang na prom queen sa school nila. Medyo late na kasi siya nang mag-high school. Siyempre, ako na naman ang sagot sa lahat ng gastusin at lingid ito sa aking asawa. Hanggang isang araw ay nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan ni misis. At nagplano sana ako na umalis kinabukasan upang magpalamig ng ulo. Tiyempo naman, na paglabas ko nung gabing yun ay nasalubong ko si Karina na papunta sana sa bahay namin. Sinabihan ko muna siya na wag munang tumuloy dahil mainit din ang ulo ni Mrs. Niyaya ko na lang siya muna na mag-snack kami sa Jollibee doon sa may kanto namin. Habang kumakain kami, ay sinabi ni Karina na may field trip sila kinabukasan at alam na ng parents niya na kasama siya. Tinanong ko kung may allowance ba siya at sinabi niyang meron naman. Sinabi ko kay Karina na may balak naman akong mag-unwind muna kinabukasan para umiwas muna sa aking asawa. Nang tinanong niya ako kung saan ako pupunta, ay pabiro kong sinabi na sa Enchanted Kingdom. Hindi ko sukat akalain na seryosohin niya yung biro ko na yun at sinabi niyang sasama na lang daw siya sa akin at di na lang siya sasali sa field trip nila dahil noon pa raw niya pangarap na makarating doon. Medyo naguluhan ako noon pero napa-oo na lang ako dahil biglang naawa naman ako kay Karina kung sasabihin kong niloloko ko lang siya. Ganun na nga ang nangyari. At sa Enchanted na uwi ang pag-unwind ko.
Maaga pa lang ay dinaanan ko si Karina sa meeting place namin. Hindi alam ng mga magulang niya at ng aking asawa na magkasama kami. Sa loob ng Enchanted Kingdom ay talaga namang napakasaya niya at pati ako ay nagbalik ng pagkabata. Lagi siyang nakayakap sa akin at mapagkakamalan mo talagang magsyota kami. Paminsan-minsan nga ay humahalik pa siya sa aking pisngi at panayang thank you. Sa di inaasahang pagkakataon ay biglang kumulimlim at bumuhos ang malakas na ulan. Naghintay pa kami kung titigil pa yun, ngunit nagtuloy-tuloy pa to. Napansin ko na medyo inaantok na si Karina, kaya't niyaya ko siyang magpunta kami sa aking kotse para doon na lang umidlip. Sa pagtakbo namin papuntang car park, ay kapwa kami nabasa sa ulan. At pagpasok namin sa loob, ay halos maaninag ko na ang nakapakat na katawan ni Karina sa kanyang manipis na damit, lalo na ang kalusugan ng kanyang harapan. Giniginaw siya ng mga sandaling yun, kaya nag-isip ako kung ano ang magandang gawin. Bumalik ulit ako sa loob ng park upang bumili ng 2 souvenir shirt upang pansamantalang mapalitan ang damit ni Karina. Pagbalik ko sa loob ng kotse ay naka-undies na lang si Karina at nagtanggal na pala siya ng damit niya dahil basa nga to. Grabe, sobrang kinis at puti niya. Parang kumikintab ang kanyang balat. Iba talaga pag sariwa pa ang babae. Hindi ko alam pero parang bigla talaga akong nauhaw ng mga sandaling yun. Lalo pat nagulat pa ako nang tanggalin bigla ni Karina ang telang nakatakip sa kanyang hinaharap bago sinuot ang t-shirt na binili ko. Basa rin daw kasi kaya't patutuyuin na lang daw niya muna. Ewan ko kung dahil ba sa walang mali siya sa akin o dala lang ng kainosentihan niya. Kung kaya't nagawa niya yon na hindi man lang tumatalikod sa akin. Halos kasi lumuwa ang aking mga mata nang makita ko ang kabuuan ng kanyang harapan. Nagpalit na rin ako ng damit at pagkatapos ay nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Tinanong ko siya kung nagka-boyfriend na siya at sinabi niyang dati, si Jojo. Kaya lang nakipag-break siya dito. Dahil minsan ay tinangka siya nitong dalhin sa isang hotel na may dalang video recorder para i-tape ang gagawin nila. Mayaman kasi ang lalaking yun at kilalang spoiled brat sa lugar namin. Biglang nadagdagan ang kabog sa aking dibdib nang malaman kong nahalikan na pala siya ng kanyang dating boyfriend sa mga labi. Tinanong ko siya kung ano naman ang naramdaman niya. Sinabi ni Karina nung una ay kinakabahan siya, ngunit nang magtagal ay nagustuhan na niya, lalo na raw nung hinaplos ng kanyang boyfriend ang kanyang mga hita paitaas. Siya na lang daw ang umiiwas pag masyado na siyang nadadala. Pero minsan daw ay muntik na talagang may mangyari sa kanilang dalawa, mismo pa doon sa bahay ng lalaki, dahil halos kapwa na sila walang suot. Pero biglang dumating ang parents ng boyfriend niya, kaya't dali-dali silang nagbihis. Habang nagkukwento si Karina, ay nakasandal na siya sa aking harapan at nakaakbay naman ako sa kanya. Medyo inihiga ko yung upuan ng kotse na inuupuan niya at nagtanong ulit ako sa kanya. Tinanong ko sa kanya, kung sakaling dumating ang parents ba ng boyfriend niya noon, ay ibibigay ba niya ang kanyang iniingatan? Hindi niya raw alam kung ano ang mangyayari. Pero isa lang ang alam niya, na nadarang talaga siya nung mga sandaling yun. Pagkasabi ni Karina noon, ay agad ko siyang sinunggaban sa kanyang labi. Hindi na ako nakapagpigil. Medyo pumalag siya nung una, ngunit talagang mapangahas na ako noon. At sabay haplos sa kanyang puson paitaas. Tulalaman ay unti-unting nagpaubaya si Karina sa aking ginagawa. At sa tingin ko ay dahan-dahan na rin siyang tinablan sa akin.
Matagal kaming nagpalitan at halos makabisado ko na ang kanyang kabuuan. Iba talaga pag sanay ka na sa kama at ang kaparehas mo ay halos inosente pa sa bagay na to. Rinig na rinig ko ang kanyang pigil na boses sa bawat paglakbay ng aking bibig sa kung saan-saan mula leeg pa ibaba. Pero sa isang banda ay ako na mismo ang nagkusang tumigil nang medyo mahimasmasan ako. Wala kami halos kibuan noon nang binagtas ko ang kahabaan ng SLEX pabalik ng Maynila. Ngunit hindi ko inakala na sobra ang traffic. Nagkataon naman na nagsabi si Karina na gusto niyang mag-CR. Nakakita ako ng U-turn slot at dito ako umikot at napadako kami sa gilid ng ultra. Medyo parang nabitin kasi ako kanina at tamang-tama naman na nasa tapat na naman kami ng munting hotel doon sa Pasig. Sa una ay bala ko lang naman sanang subukan kung mapapapayag ko siya kung sakaling ako ang magyayaya sa kanyang mag-check-in. Nang pagtanong ko sa kanya kung okay lang, ay walang atubili siyang sumang-ayon. Hindi ko sure nung una kung dahil lang ba sa nagsi-CR na talaga siya o kaparehas ko lang din siyang nabitin. Pagpasok namin sa kwarto ay diretso agad siya sa banyo. Hindi ako mapalagay noon sa pangyayari at sa pagkakataong nakahain ngayon sa akin. Parang automatic na biglang bumukol ang harapan ng aking short dahil sa sobrang excitement sa mga susunod na mangyayari. Para sa akin noon ay bahala na kung saan kami hahantong ni Karina. Nasabay pa noon nang maalala ko ang tampuan namin ni Mrs. dahil sa mga nahuli kong mga text message sa kanya ng isa kong kumpare. Ito tuloy ang nagpalakas ng loob sa akin para may mangyaring hindi dapat sa amin ni Karina. Sa madaling salita ay natuloy na nga ang nasimulan namin ni Karina sa kotse. Halos para ako nakarating sa ikapitong glorya ng paulit-ulit kong pinagsawaan si Karina. Parang di ako nauubusan ng lakas ng sandaling yun dahil talaga namang napakaganda niya. Makinis at dalagang dalaga si Karina. Napakaraming bahid ng pulang mantsa, ang kobre kama ng humupa ang pagnanasa ko sa kanya. Medyo parang naluha si Karina nang matapos kami at kapwa kami di makapaniwala sa nangyari. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili dahil sa sobra kong kasabikan ay sa loob ng sinapupunan ko pinaalpas ang lahat ng aking panggigigil sa dalagitang si Karina. Bigla akong kinabahan sa maaaring kahantungan ng ginawa namin, ang siya'y mabuntis. Umuwi kami ng halos 9:00 na ng gabi. Sa medyo may kalayuan ng bahay nila ko siya ibinaba at ako naman ay nagpaikot-ikot pa muna sa aming subdivision para hindi mahalatang magkasama kami. Wala kaming napag-usapan ni Karina kung paano na ang namagitan sa amin. Basta parehas kami kapwa naguguluhan. Kinabukasan ay di pumasok si Karina sa school dahil masama raw ang pakiramdam. Simula noon ay tuluyan niya na akong iniwasan. At panay naman ang tanong ni Mrs. kung bakit hindi na nagpupunta si Karina sa bahay. Kinakabahan ako nung mga araw na yun. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa oras na malaman iyon ng kanyang mga magulang. Dahil tiyak na iskandalo ito sa buong angkan namin. Subalit makaraan ng 2 buwan ay may nakarating sa aking balita. Next month daw ay ikakasal si Karina sa dati niyang boyfriend. Nagulat ako kung bakit biglaan. Sabi ng misis ko ay nagpasya ang mamagulang nila Karina at noong lalaki na ipakasal sila dahil buntis na si Karina. Nagbilang ako ng araw pabalik simula nang may namagitan sa amin ni Karina. Bago ako nakasiguro na sa akin nga ang dinadalang bata ni Karina.
Hindi ko na kasi nakausap ito mula noon, kung kaya't wala akong alam kung paano nangyari na nagkabalikan sila ng boyfriend niya. Basta ang sabi ng misis ko ay para yatang napikot yung lalaki base sa mga chismis sa lugar nila. Doon ko napagtanto na si Karina na mismo ang gumawa ng paraan para wag akong masangkot sa malaking iskandalo ng aming pamilya kung sakali. Bakit? Kasi si Karina ay aking pamangkin. Panganay na anak siya ng aking panganay na kapatid na si Kuya Brando. Hanggang dito na lang po ang ating maiksing story. Sana ay nag-enjoy kayo sa pakikinig. You can call me Brenda. I'm 37 years old and a doctor sa isang ospital dito sa Kalakhang, Maynila. I'm actually a surgeon at sa profession ko nakilala ang mister kong si Roger. Isa siyang anesthesiologist. Madalas kaming magka-partner sa tuwing may mga operation sa ospital. Kaya masasabi mo ring madalas kaming magkasama. Sa 7 years naming magkasama bilang mag-asawa, ay hindi naman nagkulang sa akin ang mister ko. May 2 kaming anak at nag-aaral sa magandang paaralan. Ang mister ko naman kahit pabisi sa trabaho, ay hindi pa rin nakakalimutang lambingin ako. Kahit magkasama kami sa bahay, ay madalas pa rin niya akong batiin sa duty. Isorpresa ng yakap at halik. Wala na akong hahanapin pa at talagang maligaya na ako sa piling ng aking asawa. Pagdating naman sa kama, ay aktibo pa rin naman kami. Pero dahil na rin sa trabaho, ay hindi masasabing madalas na katulad ng dati. Nasanay na rin naman kami at nasasatisfy pa rin naman ako ng mister ko. Kahit daddy body na siya, ay malakas pa rin ang kanyang resistensya dahil madalas siyang mag-ehersisyo. Ganon rin naman ako. Hindi ko hinahayaang hindi maging fit ang katawan ko. Isa sa assets ko ang pagkakaroon ng magandang hubog, lalo na sa abdominal area. Kaya kahit sakto lang ang kalusugan ng hinaharap at likuran ko, talagang lumalabas raw ang pagkahad ko dahil sa hugis ng bewang ko, ang sabi ng mister ko. At minsan ay hindi ko rin naman naiiwasan ang magkaroon ng mga secret admirers. Hindi naman ako kagandahan, Diyos ko, pero ilang beses kong narinig na kamukha ko raw si Patricia Javier. Pero tinatawanan ko na lang. Nariyan ang may mag-iiwan ng message sa office ko. Flowers, gifts, at mga emails. Alam ko namang nasa ospital lang din sila. Rare ang magkaroon ako ng maliligaw na pasyente or kasama ng pasyente. Pero dahil alam nilang may asawa na ako, tumitigil na rin sila. I'm very happy with my husband and I could not ask for more. Matapos ang isang matagal na operasyon, ay nagpasya ako at ang mister ko na magpahinga sandali sa lounge area ng surgical ward. Medyo kritikal ang pasyente at natapos na ang aming operasyon magagabi na. Sa pagod ay hindi ko na natanggal ang hairnet ko at nakaupo na lang ako sa brown na sofa at nakatitig sa TV pero hindi ko maintindihan ang palabas. Mukhang pagod na pagod ka, Han. Lumapit sa akin si Roger at may dalang bote ng iced tea. Umupo siya sa tabi ko at hinalikan pa ang noo kong pawisan. Gumiti lang ako. Hindi ako gaanong makasagot. Ang sarap ipikit ng mga mata ko. Idinikit ko ang malamig na bote ng iced tea sa gilid ng noo ko. Thanks, Han. Sagot ko naman sa kanya. Masakit ba ulo mo, Han? Tanong niya. Ay, hindi naman, pero stress lang ako sa OJT kanina. Ang tagal i-close ng ugat. Naku, hindi ko alam kung saan ba nag-aral ang batang yun. Ay, nagsimula na naman ang bibig ko. Pero wala Stress talaga ako. Pagpasensyahan mo na, Han. She's young at kakaunti pa lang ang experience niya. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan, di ba?
You're just stressed out. Baka gusto mo munang magpahinga saglit sa office mo, Hana. Siguro nga, Hana. Hello po, Doc Roger. Kukunin ko lang po yung basura. Biglang nagsalita si Mando, ang janitor sa floor namin. Oh, ayan. Tamang-tama. Mando, halika rito at may kailangan ako sa'yo. Wika ni Roger at lumapit naman ang binata. Matipuno ang katawan nito at kayumanggi. Sakto lang din ang mukha niya kaso medyo maraming tagyawat. Sa trabaho ba naman niya ay talagang magkaka-pimples ka? Ano po yun, sir? Tanong niya. Ahan, itong si Mando pala magaling magmasahe. Why don't you let him give you a massage para naman marelax ang pakiramdam mo? Gulat ako sa mungkahi ni Roger. Okay lang ako, Han. I can handle it naman eh. No, Han. I think you needed a good massage. Ikaw na lang magmasahe sa akin, Han. Han, parehas tayong pagod. Besides, magpapamassage rin ako kay Mando after mo. Okay lang ba yon, Mando? Okay lang po, Dok. Hindi pa naman po ako ganun kapagod. Nakita ko pang tiningnan ni Mando ang katawan ko. Okay, fine, pero Mando, mag-shower ka muna please. Medyo maasim na yung amoy mo eh. Hintayin kita dito, okay? Wika ako kay Mando. Tumingin lang siya sa akin at nakangiti si Roger. Well, I don't wanna sugarcoat it. Yun naman talagang naamoy ko eh. Sige po, doktora. Balik na lang po ako. Ramdam ko ang medyo nahihiyang boses ni Mando bago ito umalis. Ay, nagsisimula na naman ang pagiging masungit mo, Hana. Well, may naamoy naman talaga ako, Han. Ayoko namang mga misuka kami sa loob ng office ko, no? Okay. After 20 minutes, ay bumalik na si Mando. Naamoy ko pa ang cheap cologne nito. Hinayaan ko na lang at least mukhang mabango naman siya. Sinamahan ako ni Roger sa office ko at kasunod si Mando. 8 PM na pala at kailangan na rin naming mag-dinner. May isang maliit na bed ang gilid ng office ko. Inayos ko ang kortina para may kaunting takip. Umupo naman sa sofa sa gilid ng kortina ang mister ko at binuksan ang TV. May dala ka bang oil, Mando? Meron po. Efficacent oil nga lang po. Okay na yan. Sige, talikod ka muna, ha? Sinunod naman ito ni Mando. Sinabit ko ang white coat ko sa gilid ng upuan ko. Pati blouse ko, inalis ko na rin. Nakasuot pa ako ng palda at black stockings, pero di ko na to tinanggal. Sumampa na ako sa kama at dumapa. Okay, Mando, I'm ready na. Likod lang po, doktora? Tanong niya. Isama mo na rin yung balikat at bato ko. Sige po. Kitang-kita ni Mando ang makinis na likuran ko. Naramdaman kong humaplos ang mainit na palad ni Mando sa ibabaw ng likod ko. Ikinalat muna ang oil sa balat ko at saka nagsimulang i-massage ang ibabaw ng likuran ko. Magaspang at medyo mabigat ang pagmasahe sa akin ni Mando. Hindi ko maiwasang mapahinga ng malalim. Masarap palang massage niya, although untrained siya, pero namangha ako sa husay niya. Pumikit na lang ako and I let him do his thing. Doc, okay na po. Ang wika ni Mando. Ha? Tapos na? Nagulat ako. Parang ang bilis yata. Nakatulog po kasi kayo, Doc, kaya feel nyo sandali lang. Pero tapos na po. Kumusta po yung pakiramdam nyo? Dito ko naramdaman na medyo malamig ang likod ko. Ginhawa nga ang pakiramdam ko at medyo gumaan. Tumayo muna ako at tinakpan ko ang kalusugan ng harapan ko, ng damit ko, tsaka tiningnan ko si Roger. It seems nakatulog na pala siya sa sofa pero bukas pa rin ang TV. How long I was out? Tanong ko kay Mando. Po? Hindi naintindihan ni Mando ang tanong ko. I mean, gaano ako katagal nakatulog? Siguro po kalahating oras din po, Dok.
Ramdam kong medyo mabigat at masakit ang mga binti ko. I guess I have time. Hindi na rin naman ako masyadong gutom. Well, Mando, pwede mo bang imasahe pa yung paa ko? Medyo masakit rin eh. Don't worry, bibigyan na lang kita later. Sensya na't naabala pa kita, ha? Okay lang po yun, Dok. Sanay naman po ako sa pagod. Okay, sige, labas ka na muna, ha? Tanggalin ko lang yung stockings ko. Pumunta sa likod ng kortina si Mando. At dito ko tinaas ang palda ko, tsaka inalis ang stockings ko. Sinuot ko na ulit ang blouse ko at dumapa ako ulit sa higaan. I'm ready, Mando, ang sabi ko. Okay po, Doc. Sinimulan niyang lagyan na naman ng oil ang kaliwang paa ko kung saan siya nakapwesto rin. Piniga-piga niya ang paa ko at inunat-unat pa to. Tulad ng kanina ay ramdam ko ang alapaap ng bawat haplos ng magaspang niyang mga kamay. Pumikit na lang ako ulit at ninamnam ang nakaka-relax na massage ni Mando sa paa ko. Hanggang sa hindi ko na lang namalayang umakyat na pala ang mga kamay niya sa bandang tuhod ko. Pero huminto siya nang makarating sa dulo ng laylayan ng aking palda at bumaba ulit ito. Sumendo na naman ang kanyang trabaho sa paa ko. Narelax na naman ako sa pangyayari. Subalit medyo nagising ako nang unti-unting narating niya ang ilalim ng palda ko. Napabitiw ako ng maikling pigil na boses. Munti ko nang sabihan huminto siya dahil medyo may pagkapangahas na ang kanyang ginagawa. Pero hinayaan ko naman din kasi hindi ko naman maitatangging nakakabuhay ng diwa ang dulot nito sa akin. Muli ay umakyat palalo ang paghaplos ni Mando. Dito na ako kinabahan. Ano ba to? Nasa bandang gitna ng hita ko ang naaabot niya. Mando, masyadong mataas na yata ang kamay mo. Ang wika ko. Sensya na po, Dok. At bigla siyang huminto at nagtagal siguro ng ilang minuto sa binti ko. Naramdaman ko siyang kumilos at lumapit banda sa bewang ko. Dahil nakatapa ako at nakarelax ang kamay ko sa gilid ng katawan ko, nagulat na lang ako nang idikit ni Mando ang harapan ng kanyang short sa akin. Nakikinagulat ko. Ang bilis nagtibok ng puso ko pero hinayaan ko pa rin siya. Hinahayaan ko siyang magpakasasa sa akin. At nasa likod lang ng kortina ang mister kong natutulog. Sinubukan ni Mando na abutin ang aking iniingatang bagay mula sa aking suot. Pero pumalag ako. Okay na yan, Mando. Doon ka naman sa kabila. Ang utos ko sa kanya. Medyo paus pa ang boses ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kinakabahan talaga ako. Dapat sana pinatigil ko na si Mando pero ano ba tong nasabi ko at inutusan ko pa siyang lumipat sa kabilang pa ako. Lumipat ng pwesto si Mando. Tulad ng nauna, dinikit niya ulit ang umbok sa kamay kong nasa gilid ng katawan ko. Hindi ko na napapansin ang kanyang pagmassage sa paa ko dahil nakafocus na ako sa kanya. Seriously, ang lakas ng loob ng batang to. His mid-20s if I guessed correctly. Nakasuot siya ng manipis na trouser kaya talagang dama ko ang bagay na yun. Medyo mabigat din pala ang kanyang hininga. Kinakabahan rin siya. Pero I don't know what really went inside my head pero bigla na lang akong napahaplos na rin sa kanyang harapan. I guess Mando got the hint na nag-iinit na ako. Wala na tong hiya-hiya at biglang ibinukas niya ang aking mga binti. Oh my, isa tong malaking pagkakamali. Bakit ko siya hinahayaang gawin ang mga bagay na to sa akin? Pero bakit parang gusto ko siyang pagbigyan? Maya-maya ay hindi ko na napigilan si Mando nang hawiin niya ang munting telang panloob ko at pumwesto sa aking harapan. Naramdaman ko na lang na binaba niya ang zipper ng trouser niya. Tumingin ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Napakagatlabi ako sa kanya at ngumiti sa akin.
Pumikit ako ulit at sa puntong yon ay hinayaan kong makuha niya ako ng buo. Habang ang mister ko ay nasa likod lang ng kortina at walang kaalam-alam sa milagrong nangyayari. Grabe, never in my dreams na bibigay ako sa isang janitor at masahista. Iniyakap ko ang mga binti ko sa likod ng bewang ni Mando. At sa puntong yun ay natamasa ko ang pag-iisa naming dalawa at halos mapasigaw ako sa sobrang alapaap na natamasa. Hinayaan ko siyang angkinin ako ng walang humpay at marahas. Napapaatras at abanti ako sa pwesto ko. Ikaw alam mong nasa likod lang ng kurtina ang mister ko. Pabulong kong sabi sa kanya, pero di niya ako sinagot. Pinakita niya lang sa akin na lalo siyang nanggigil. First time kong magtaksil sa aking mister at ayaw ko mang aminin ay mas nakalalamang talaga si Mando sa aking asawa. Bumaba ako ng higaan at sumulyap kay Roger. Naka-side position ito at nakatilikod sa amin. Tulog pa rin. Hindi ko na malayang lumapit na pala sa likod ko si Mando at muli akong niyakap at hinila. Mando, no! That's enough. Ang sexy niyo po, doktora. Matagal ko na pong pinapangarap na mangyari to. Bulong niya sa akin. No, we can't, Mando. You know I'm married. Subalit inangat niya pa rin ang suot ko para muli akong angkinin. Gusto kong pakawala ng aking boses na tila lulong na sa rurok pero hindi pwede. Magigising ang husband ko. Malalaman niyang pumatol ako sa janitor ng ospital. Napakagatlabi na lang ako pero hindi ko iniiwasang mapapasigaw pala ako. Han? Shit, si Roger. Mabilis akong nag-ayos. Tumayo si Roger at tiningnan ako sa kortina. Pinagpawisan ako ng todo. Nginitian niya ako. Oh, tapos na pala kayo? May turn? Han, pwede mo ba akong ikuha muna ng bottle of water, please? Ito lang ang nasabi ko sa kanya. Blanco ang isipan ko. Okay, lumabas si Roger ng opisina ko. Nasa ground floor pa ng ospital ang food court. Hindi ko naisip pero napalabas ko ang mister ko. Iniiwan akong kasama si Manto. Tumingin ako sa kanya at hinila niya ako palapit sa kanya. At sa muling pagkakataon ay muli kaming tumugon sa isa't isa. Inihiga ko na ang ulo ko sa kama at talagang hinayaan ko siyang angkinin ako ng buo. For just one night, I let him do everything. Sinubukan niyang humalik sa akin pagkatapos pero pinigilan ko siya. My lips are for my husband, Mando. I think nakuha mo na ang gusto mo. Hinayaan kitang makuha ko ngayong gabi, but this will be the last. Now, linisin mo na yung kalat natin, okay? Okay po, Doc. Inabutan kami ni Roger na nagmamap na si Mando sa floor. Nilinis ang bakas ng aming kasalanan. Ako naman ay nakaupo lang sa sofa at nanunood ng TV. Nakangiti si Roger nang ibigay sa akin ng tubig. Kumusta ang massage-han? Sabay halik niya sa noo ko. It was good. Sumulya pa ako kay Mando. Nakatalikod lang ito sa akin. Mando, maybe next time na ako magpamasahe ha? Ito pa daw, sensya na sa abala. Binigyan ng pera ni Roger si Mando. Naku sir, wag na po. Okay lang po. Tanggapin mo na Mando, you did good. Sabi ko naman sa kanya at dito na niya tinanggap ang pera. So, Han, shall we? Aya sa akin ni Roger para mag-dinner. Ngumiti ako at hinalikan ko siya sa labi. Hindi ko in-expect na magpapadala ako sa aking kahinaan. Pinagsisisihan ko ba to? I don't know. Nag-enjoy ako. Dapat ko bang ipagtapat sa husband ko ang nangyari? Siyempre hindi. But will it happen again? Hindi ko masasabi. I don't know what will happen next. But what I am sure of, I'm different now than I was before. Isang kakaibang uhaw ang nabuhay ngayon sa aking pagkatao. Hanggang dito na lang po ang ating story.